Purihin ng Diyos. Isa naman pong masiglang araw at pinagpalang araw ang tunay ngang bukas sa ating mga buhay, mga kapatid, ng mga taga-subaybay ng ating kinagigiliwang programa dito po sa ating araw-araw na pagpapala. Narito po muli at nagpapasalamat sa Diyos ang inyong lingkod sa panibagong taon na tayo po ay magkakasamang muli upang magbulay-bulay, panumandali, pero nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa atin. Kaya yan, anyayahan po natin ang presensya ng ating Panginoon sa sandaling ito. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat, Lord, na punong-puno at puspos, Panginoon, ang aming mga buhay ng iyong katapatan at kabutihan, O God. Kung kaya naman, Lord, salamat din na mayroon kaming kauhawan na katulad nito upang tumanggap ng iyong salita. Kaya salamat po, Diyos, at ang kaliwanagan at kapahayagan ay makakatanggap kami ngayong araw na ito upang ang buhay namin ay magbigay luwalhati sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aking dalangin. Amen. Amen. Alam niyo po, sa pagsisimula po ng taon, talaga pong dapat ihanda ng isang mananampalataya ang kanyang sarili. Dahil panibagong taon ang haharapin na naman natin, kaya naman kailangan po talaga mag-build ng momentum para masiglang-masigla, masaya, malakas, at panatag ang kalooban, subalit nagsusumikap nating haharapin ang buong taong ito, ay makikita natin hindi lang tayo magsisimula ng tama, kundi matatapos ng tama at pinagpala ang taong 2026. Kaya naman sa taong ito, humingi ako ng salita ng Diyos na aking magiging gabay, at nais ko pong ibahagi sa inyo. At simple lang, at alam kong lagi po nating nababasa ito. Ito po ay nasa aklat ng Hebreo, Kabanatang 12, Talatang 2. Ang sabi po dito, ituon nyo ang inyong paningin kay Jesus. Fix your eyes unto Jesus. Yan po at talagang garantisado po. Pag lagi po tayong nakatingin sa Diyos, at hindi lamang basta yung word na tingin na literal, dahil hindi naman natin nakikita ang Panginoon, tignan po natin ang kanyang salita. Dahil tuwing bubuklasin po natin ang salita, ang pahina ng Biblia, makikita po talaga natin ng mukha ng Diyos sa espiritual na kung saan gaganapin naman yung kanyang mga salita at mga pangako kung ito'y ating isa sa pamuhay. Kaya nakita ko po na napakahalaga po ng talatang ito na binigay niya sa atin. Lagi dapat nakatuon ang ating paningin sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi alam niyo po, marami po ang mga tao na nasa sanlibutan, nakatingin lang sa kanilang kakulangan. Laging wala nito, wala noon, kulang nito, kulang noon. Pag hindi ka nakatingin kay Jesus, diyan ka lagi nakatingin. At meron din mga taong nakatingin sa kanilang kapwa o sa tao rin. Maraming sinisising tao sa paligid kung bakit ganito ang buhay, bakit ganon. Pero bakit hindi nga ba natin kay Kristo ito ng ating paningin? At meron din naman nakatuon ang kanilang paningin sa kanilang sarili. Nagiging selfish. At alam naman po natin yan bilang mananampalataya, hindi na dapat ganyan ang ating katauhan. At may mga tao naman nakatingin sa kanilang nakaraan. Dapat po kalimutan na natin, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, tumingin na tayo sa hinaharapan na yung magbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya ito natin, ang ating Panginoon kay Jesus, ang unang bunga nito, mararanasan po natin, ito na po yung ating battle cry for 2026, ang kapayapaan. Rise in peace with God's power. Totoo po, ito po yung makikita natin sa buong taong ito. Kasama natin ang ating battle cry ng pagtatagumpay at ang dapat lang, ito natin ang ating paningin kay Jesus. Kaya salamat mga kapatid na sama-sama tayong magiging matagumpay sa taong ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa bukas na kalangitang pagpapala for the year 2026. Pagpalain mo po ang bawat isa, maging ang programang ito, ang staff na kumikilos sa likod dito. Salamat po Diyos. Pagpalain niyo po ng lubos ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you po and muli, Shalom!